tayo dito pa sa isa na video naman na kung saan etong si Vic Rodriguez, mga kababayan, sinoplak ng matindi ni Attorney Luke Espiritu sa patungkol, mga kababayan, sa issue naman ng ipinagbabawal na bato na kung saan, di ba, ang laging ipinagkakalandakan at isinisigaw ni Vic Rodriguez, dapat daw yung mga politiko bago tumakbo at pagkaupo, dapat daw magpa-hair follicle test para daw maging transparency ang ating gobyerno. So ngayon, sabi dito, mga kababayan, basahin ko muna etong yan, yung caption. Sabi po dito, malinaw kung ano ang adikain ng dalawang kandidato na to. Si Luke Espiritu ay tumatakbo upang pagsabihan ang taong bayan pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Buwagin ang kontraktualisasyon. Meanwhile, si Vic ay tumatakbo upang paghigantihan si PBBM. Kasi, mga kababayan, nakakapagtaka naman. Siya yung kasama ni PBBM noong 2022. Siya yung nagpapakita sa taong bayan ng resulta ng drug testing kit, mga kababayan, nitong si PBBM, yung mismong result. At siya ang nagtatanggol kay PBBM noong 2022. Pero, mga kababayan, noong nawala na siya sa gobyerno ni PBBM, biglang naging basher na at ang isinisigaw ay iisa ng isinisigaw nitong si Maharlika na kailangan magpa-hair follicle test daw ang presidente. Si Digong nga noon, hindi nila kinaya, mga kababayan. Hindi kinaya noong mga kritiko ni Duterte doon sa hamon ng pagpapadrug test. Samantalang ngayon, ipinagkakalandakan mismong tao na malapit kay PBBM, mismong tao na nagtrabaho ng matagal na panahon at natulungan ni PBBM at binigyan pa ng magandang posisyon sa gobyerno, ang sumisigaw ngayon na dapat daw para magkaroon ng transparency at pagkatiwalaan ng gobyerno, dapat daw magpa-hair follicle test ang presidente. So ngayon, pakinggan natin kung paano siya soplakin, mga kababayan, ni Attorney Luke Espiritu. Ano po, kasi etong galawan ni Vic Rodriguez dito, masyadong balingbing, mga kababayan, na talagang kung nagagawa niya ng siraan at traidorin, yung taong itinuring siyang parang isang kapatid at matalik na kaibigan, ang taong bayan pa kaya at ang bansang Pilipinas pa kaya? Di ba, mga kababayan? So eto, i-play po natin. Official sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11 Section 1 official sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11 Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo. Baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay. Pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo. Ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Di ba? Mga kababayan, totoo naman. Kaya naman talaga lumalabas yung mga hair follicle test na yan. Kaya naman talaga lumalabas yung mga usapin na yan, mga kababayan, ay dahil nga nagbabanggaan etong Marcos at Duterte. At etong si Duterte pinaparatangan na bangag, etong si PBBM nakalaunan, binawi din mismo ni Duterte yung kanya mga sinasabi. At maliwanag din naman, mga kababayan, na etong si Digong ay urong sulong sa kanya mga binibitawang salita. Nung una, pinaratangan niya na bangag ang presidente, kalaunan binawi niya, mga kababayan, at sinabi niya na wala sa kanyang narcolis, mga kababayan, ang pangalan ng presidente, at kahit si Bato de la Rosa iginigiit po yan, mga kababayan. At etong mismong tao na nagsusulong na dapat magpa-hair follicle test daw ang presidente, mga kababayan, mismong yung tao na kasama ng presidente noong nagpa-drug test ang presidente noong 2022 presidential election, mga kababayan. Kaya nga, etong galawan ni Vic Rodriguez dito, masyadong bitter at masyadong balingbeng, halatang halata, mga kababayan. Ano po, para lamang mailigtas yung kanyang kandidatura at para makagante sa gobyerno ni PBBM,
talagang ang panawagan niya ngayon, yung tono ng panawagan nitong si Maharlika at ng mga DD7. Ipagpatuloy pa natin. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan nyo yung tunay na issue sa kahirapan. Hindi yung mga droga-droga na yan. Tama. Totoo yun. Maraming dapat pag-usapan. Maraming mga dapat ayusin sa bansang Pilipinas. Alam nyo, kaya lang ang gobyerno natin bumabagsak kasi nga, yung vice presidente ng presidente natin ngayon, mga kababayan, kinukontra ang presidente. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, yung ama ng vice-presidente hindi mapagsabihan ng vice-presidente na wag nang makialam sa gobyerno at magpahinga na lang siya at wag nang masyadong gahaman sa kapangyarihan. Ang problema kasi, mga kababayan, kaya lang naman kasi nagkakaroon ng mga ganyang klase ng gulo kasi nga yung pamilya ng vice-presidente hindi makapaghintay na matapos ang termino ng presidente at gustong-gusto agad nilang umupo sa kapangyarihan. Ayaw nilang bitawan ang Malacanang, mga kababayan. Gusto agad nila na mapatalsik si PBBM at umupo etong si Sara Duterte at ma-avail nila, mga kababayan, yung sinasabi nila na 10 years na pag-upo. Yan yung gusto nilang mangyari. Kaso nga lang ang problema, iba na po kasi ang henerasyon ngayon at iba na po kasi, mga kababayan, ng panahon ngayon. Ang mga tao ngayon, hindi na po uto-uto at madaling utuin. Kaya nga kung titingnan natin, mga kababayan, kahit anong panawagan nila, hindi nila kayang buwagin ang gobyerno ni PBBM kasi nga ang taong bayan ngayon ay matalino na. At ang hinihintay ng taong bayan ngayon, pagbayarin itong mga pro-China ito. Kaya nga dapat maging matalino kayo, mga kababayan, sa pagpili ng kandidato. Hindi porket naggagaling-galingan dyan, mga kababayan, at nagpapaawa, iboboto nyo na. Kasi, mga kababayan, aminin mo natin or hindi, ang loyalty ni Vic Rodriguez nasa mga Duterte na ngayon at hindi na para sa taong bayan. Dahil kung mahal niya ang mamamayang Pilipino at nakita niyang may korupsyon at katiwalian, dapat magsasampa ka ng demanda, hindi ka tatakbong senador. Diba? Kaya ka lang naman tumatakbong senador kasi nga gusto mong magkaroon ng kapangyarihan sa gobyerno. Yan ang totoo dyan. Ang sariling interest lang din yung iniisip mo, Attorney Vic. Di ba, ipagpatuloy pa natin? May sagot ho ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho, kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Diba, tama higit naman na mataas dapat ang... Totoo naman yun, mga kababayan. Kaya nga nagpa-drug test si PBBM noong 2022. Bago siya tumakbong presidente, mga kababayan. Di ba naging issue nga yun noong 2022? At kasama pa nga si Vic Rodriguez, mga kababayan, na noong nagpate sa may St. Luke's. Kaya nga kung titingnan natin, mga kababayan, dumaan naman sa tamang proseso ang presidente natin noong tumakbo siya. Nagpate siya, kasama niya si Vic Rodriguez. Ang nakakapagtaka lang kasi ngayon, bakit ngayon mo yung sinasabi kung kailan wala ka na sa presidente, kung kailan hindi ka na nagtatrabaho kay PBBM. Yan ba yung patunay, mga kababayan? Ito ba yung patunay na talagang traidor, mga kababayan, etong si Vic Rodriguez at talagang kayang ipagkalulo yung kaibigan para sa pangsariling kapakanan? Di umano. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Attorney Espiritu. Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa... Napayuko ka na lang, Vic Rodriguez, kasi pagka incompetence test, hindi ka uobra. Kasi nga kahit noon pa man, na nagtatrabaho kay PBBM, may kahinaan ka na, may weaknesses ka na, at mismong nanggaling yan sa bibig ng presidente. Kaya nga napaalis ka sa PFP, sa Partido Federal ng Pilipinas, kasi nga, incompetence ka. Kaya nasiba ka, napaalis ka. Ngayon, kung titingnan natin, mga kababayan, naggagaling-galingan lang etong si Vic Rodriguez, pero ang totoo dyan, mga kababayan, kaya siya tumatakbo ngayon, kasi may hidden agenda siya. Gusto niyang makagante sa gobyerno ni PBBM at gusto niyang matamasa yung kapangyarihan ng pagiging isang senador. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sahod na hindi nakabubuhay ngayon, yan ba'y may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba'y may kinalaman sa kahirapan? Yan ba'y may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte.
Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang Eto, pakinggan nyo mabuti galang na po. Nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. Ano I agree, Ma'am Jessica. No? Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open fair. Eto lang yan mga kababayan. Alam nyo kung tutuusin, bago pa lang pumasok ang administrasyon ni PBBM, dapat malinis na ang Pilipinas sa ipinagbabawal na gamot sa droga. Kasi nga, yan ang number one mga kababayan, sa totoo lang, yan ang isa sa pinaka-number one na plataforma ni Duterte, kaya siya ibinoto at pinagkatiwalaan ng milyon-milyon na mamamayang Pilipino noong 2016. Ang tanong, ano ang nangyari? Diba mga kababayan, ito kasi mga itong mga kaalyado ni Digong, malalakas ang loob na magsabi na dapat ngayon magpa-drug test yung mga politician bago tumakbo sa pagkapolitiko mga kababayan. And then, eto si Vic Rodriguez ang isa sa nagsasalita ngayon na dapat magpa-drug testing ang presidente, magpa-hair follicle test. Dapat kung tutuusin sa panahong ito ngayon, dapat wala ng droga mga kababayan. Kung talagang totoong nagtagumpay ang Duterte administration at kung talagang nilinis ni Digong ang bansang Pilipinas, sa ipinagbabawal na ba to? Ngayon, isinisisi nyo kay PBBM yung paglaganap ng droga, samantalang yung tao na ginawang collateral, yung buhay ng mamamayang Pilipino para linisin ng Pilipinas sa isyo ng ipinagbabawal na bato, hindi nyo kayang questionin. Diba, dapat wala ng droga ngayon kung talagang nagtagumpay si Duterte. Kasi yan yung isa sa pinaka-number one na plataforma niya na ipinangako niya sa mamamayang Pilipino. Tapos ngayon, isisisi nyo kay PBBM yung paglaganap ng ipinagbabawal na bato, at kahit yung presidente ay inaakusahan nyo ngayon na gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Nasaan ang utak ninyo, lalo ka na, Attorney Vic Rodriguez? Kung talagang adik yung amo mo, bakit noon pa lang na 2021, 2022, bakit noon pa lang hindi mo na binulgar yan? Kung talagang may malasakit ka sa sambayan ng Pilipino. Diba mga kababayan? Ang problema kasi, kung may pera-pera ka, kapangyarihan, yung gusto mo, posisyon yung gusto mo. Kaya siguro hinayaan mo kung totoo yung sinasabi mo. Di ba, ipagpatuloy pa natin? Transparent and credible hair follicle drug test ang lahat. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Hindi nga mga kababayan. Now you want him to undergo that. Kasi yung hair follicle test naman yan, nagmula lang yan sa mga sa mga DD shit. Doon sa mga Dutai supporter, mga kababayan, doon lang nagmula yan. Yung hair follicle test na yan. Dati ang panawagan lang nila, noong 2022, napakainit ng usapin yan Ang panawagan nila, magpa-test daw ang presidente. Lahat daw ng tumatakbo, kailangan daw magpa-test. Ginawa naman ni PBBM, kasama nga ito si Vic Rodriguez, mga kababayan. Nakakapagtaka lang, bakit yung taong kasama ni PBBM noong mga panahon na yon, siya na ang isa sa nananawagan ngayon at sinasakyan na yung panawagan ng mga taga-suporta nitong si Digong. Ano pa, ipagpatuloy pa natin? Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Attorney Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos at Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Tama, totoo yan mga kababayan. Siya nga yung may hawak ng papel
na ipinapakita niya publicly na negative ang presidente, mga kababayan. Cocaine pa nga ata yun eh. Negative ang presidente, mga kababayan. Tapos ngayong wala ka na kay PBBM, ang pagkalandakan mo naman ngayon, dapat magpa-hair follicle test ang presidente. Eh di ba balingbing yan tawag dyan, traitor? Mga kababayan, pasintabi po. Kasi yan yung nakikita ko dyan, mga kababayan. Kasi minsan nating sinuportahan etong si Vic Rodriguez nung siya ay spokesperson ni PBBM nung panahon ng eleksyon. Tapos ngayon, mga kababayan, tama nga naman yung sinasabi ni Luke Espiritu. Dati ang pagkalandakan niya, negative si PBBM. Ngayon, nung kampi na siya kay Duterte, nung pumaling na yung leeg niya kay Digong, ang pagkalandakan niya naman ngayon, magpa-hair follicle test ang presidente. Di ba traitor yan? Balingbing ang tawag dyan. Kaya kung kaya mong balingbingin si PBBM, kaya mo ding traidorin ng Pilipinas. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Maraming salamat po. O, di ba? Pahiya ka. Pahiya ka. Pahiya ka kay Luke Espiritu. Kasi nga, mga kababayan, yung kasing pagiging balingbing, hindi magandang ano yan. Hindi magandang ihemplo yan. Lalo na kung ikaw ay tumatakbo sa pagiging isang senador, mahirap yan, mga kababayan. Kasi kung kaya mong balingbingin si PBBM ang Pilipinas, paano pag ang kausap mo, China, at pinag-uusapan, interest ng China na kamkamin yung teritoryo ng Pilipinas, di kaya mong ipagkalulo ang Republika ng Pilipinas. Di ba? Kung doon nga sa napakasimpleng bagay, sumasablay ka na, paano pa kaya? Kapag ang pinag-uusapan na ay interest na ng bansa natin. Di kaya mong ipagkalulo ang bansa natin kapalit ng kakapirasong pera. Diba, mga kababayan? Hindi ko naman sinasabing siya yun. Pero yung ganyang klaseng galawan kasi, mga kababayan, hindi po maganda yan sa isang public servant, especially sa isang lingkod bayan. Or yung mga trabahador natin dito sa ating bansa, yung mga politiko. Hindi maganda sa isang politiko yung pagiging traidor. So ngayon, mga kababayan, maliwanag naman na hindi lang sunog, toasted. Mga kababayan, etong si Vic Rodriguez, dito po kay Luke Espiritu. Kasi nga naman, noon kasama ka ni PBBM, pagkalandakan mo, may papel ka pandala, negative si PBBM. At ngayon, sinasabi mo na ang presidente kailangan magpa-hair follicle test para masiguro mo kung nasa tamang katinuan, etong si PBBM. Tumagal ka nga kay PBBM ng napakahabang panahon hanggang sa binigyan ka ng posisyon sa gobyerno. Tapos noong nawala ka lang sa gobyerno ni PBBM, sasabihin mo na gusto mong masiguro yung presidente na nasa tamang katinuan kaya dapat magpa-hair follicle test. Di ba pagiging traitor yung ginagawa mong yan?